Let's cleanse the energy first. Hi my loves, in this reading we will going to have energy reading. And ang focus ng ating reading is energy ng person mo towards you. Let's see the energy. Energy of your person towards you. Energy of your person towards you. Okay, meron dito my loves, keeping notes, diary. Pag lumilito my loves yung journal na to is, ibig sabihin, andun yung reflection, andun yung pagbabalik tanaw, andun yung pagkausap sa sarili. So, may tendency my loves, nandun siya sa nostalgic moments din niya. Yes, my loves. And pwede my loves na right now, pwedeng nare-realize niya yung nangyari na to. Yung nangyaring cut off between you. Pwede din my loves ha. Kung kayo ay in a relationship, pwede my loves na iisip nito what if. What if magkaroon kami ng separation because of this post na to. The timing factor. What if hindi talaga kami? What if na meron pa? So, pwede my loves nare-realize ng person mo if you are in a relationship. Pero kung naman kayo ay in separation, pwede right now, ito, nagbabalik tanaw siya doon sa nangyaring pause about you and them. Pwede my loves. Na yung separation na yon iniisip niya right now. They are still keeping notes. Look at this. Kumbaga, di ba pag tayo nagda-diary, my loves, parang kinakausap natin sarili natin, oh, okay, I also hear, meron siyang pinag-o-openan na someone na parang ang topic ay laging ikaw, ang topic ay laging tungkol sa nangyaring separation sa inyong dalawa. Ang topic ay kung ano ang reason bakit kayo naghiwalay. So my loves, dito, I hear kung wala man siyang pinag-o-openan right now or kinakausap about this, pwede my loves na nare-realize niyo, meron siyang reflection na sabihin natin, nagkakaroon siya ng reflection about dito sa cut off or yung extreme na pag-cut off. Pwede my loves yung post na to. Andun din my loves yung sabihin natin, paano niya, ano yung dapat niyang gawin? Ano yung, kumbaga, ngayong separation, separated kayo, parang hindi niya, parang alam mo yun, yung hindi pa rin niya totally ma-absorb. That's why, nandito siya sa pagjo-journal na yun. Pwede may loves na ngayon lang niya nakikita yung effect nung separation ninyo. So, yung energy towards ng person na to ay here na nandun yung pagbabalik tanaw about you, about mismo doon sa energy kung paano kayo nag-break. Okay? So, ikaw pwede my loves, ano nga ba? Ano ba yung energy ko nung nag-break kami? Galit ba ako sa kanya? Pinagsabihan ko ba siya ng kung ano? Kasi, pwede my loves, yun din, yung pumapasok sa isipan ng person mo. Okay? Let's see more confirmation about this. Pwede din my loves, nandun yung realization, bakit nga ba kayo nahuntong sa ganitong hiwalayan? Pwedeng itong cut off nyo na to or separation nyo na to my loves, pwede namang ayusin. Parang doon nakakaroon siya ng realization na bakit ba kami nahantong sa ganitong klase ng post. Okay, ano ba ang dahilan? Parang kumbagang nagkakaroon sila my loves ngayon ng pagbabalik tanaw. Iyon yung energy ng person mo towards you. So let's see more. Yes, my loves, nagkakaroon na siya ng confusion about this distance. Kumbaga, parang ngayon, since na parang meron kayong distance, parang napapaisip niya siya. Meant to be pa ba kami? Andun pa ba yung love and respect sa akin ng partner ko at ikaw ngayon? So, kumbaga yung energy, my loves, na parang ano yung ginawa ko sa partner ko, bakit naka-hurt ako? Ano yung ginawa ko, may napagkakamali? So, my loves, dito I hear na may something na gustong baguhin. And with the moon card, my loves, I hear nga confirmation dito sa journal na parang may pagka-emotional itong person na to towards you right now. Kasi nandito yung tenderness, my loves. And gusto niya parang, kumbaga, gusto niya ng something change. Kung dati napaka-pride ng person na to,
So, parang right now, my loves, nandun yung sabihin natin, with this tide, parang yung emotional state niya, my loves, is sobrang vulnerable right now. So, nandun, my loves, kung meron siyang ginawa na something sa'yo, pwede na-realize niya na pwede din na disrespect ka sa part na yon. Nasaan na yung love and friendship namin ng person ko na to? Kumbaga, yung itong drastic na to, sobrang harsh na cut off na to, pwede they realize na parang nasaan na yung love? Nandun pa ba? May natitira pa ba sa amin? So, dito, my loves, nandun. Confirmation with the universe and the moon card, pwede, my loves, nandun siya sa vulnerability na parang iniisip niya, meant to be pa ba kami ng person ko or pagkukrusin pa ba ang landas namin. Okay, let's see more. Message from this person. Let's see kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo with this energy na parang nasa nostalgic energy siya. I can't. Okay. My beloved, meron dito, I can't right now, and my love for you is stronger than ever. So, my loves, yun nga, nagkaroon ng confusion to. Yung person na to nagkaroon ng confusion somehow na parang okay lang naman na meron kaming post, baka divine timing na din naman or naka-divine na lang, siya na lang ang bahala kung magkakabalikan pa kami with this. Somehow, my loves, ito, yung post na to, pwede, ginusto din niya to eh. Pero ngayon nare-realize niya, my loves, with this confusion na parang andun yung panghihinayang, andun yung vulnerability. With this moon card, nare-realize niya din, my loves, na what if bumalik kami sa dati kahit friends muna, maibalik lang yung respect namin sa isa't isa. But pwede din, my loves, na dito nga, eto, my loves, kung nasaktan mo yung person na to, I hear na hindi pa niya kaya na mag-approach. Kahit na ganito yung kanyang emotional state for you, hindi pa niya kayang mag-approach. But, sabi ko nga dito sa moon card natin, dito, andun pa rin yung pagmamahal. Pwede, my loves, yung space na to, mas naging, na-realize niya na love ka talaga niya, nandun yung pagmamahal, my loves. Pero pwede, meron tong tampo, or meron tong galit, na parang hindi pa niya kaya na even the friendship, parang hindi pa niya kaya na i-approach to. I can't right now, my beloved. So, kine-claim pa rin niya, my loves, yung relationship nyo. Kine-claim ka pa rin niya. Pero this, naniniwala siya na merong purpose itong timing na to, itong post na to, na naniniwala din siya, my loves, na may kailangang mabago. May kailangan mabago sa relationship niyo, may kailangan mabago sa kanya. But dito, my loves, ayun, kung meron ka din, my loves, na sabi sa kanya na hanggang ngayon hindi pa niya yung natatanggap. Kung ano man yung nasabi na yon, hanggang ngayon hindi pa niya talaga tanggap. Okay? So, ikaw nakakaalam nun kung meron kang napakawala na salita sa person mo na parang hanggang ngayon ay hindi pa niya kayang tanggapin. Kung ikaw naman, my loves, yung nakipag-break, I hear na parang nandun pa rin yung sama ng loob sa person mo because of this drastic change. Pwede yung, alam mo, unexpected na bigla kayong nagkaroon ng breakup, gano'n, na parang right now, parang, bakit kami nag-break? Bakit nagkaroon ng ganito kadrama yung aming relationship? So, let's see. Message from spirits about this love connection. So, energy of this person. Balance. There needs to be a healthy balance. So, dito, my loves, pwedeng physical, emotional, and spiritual intimacy for relationship to be sustainable. Dito, my loves, pwede merong nasobrahan, merong nagkulang. So, right now, my loves, iyon yung dapat ma-realize ninyong dalawa, or pwedeng iyon din yung, kasi dito nandito si universe eh. So, pwede, my loves, na yung post din na to or separation na to ay because of the divine timing na kumbaga pinaniniwalaan din ng person mo na lahat ay merong timing. Itong sabihin natin na to, yung post na to ay may dahilan kung bakit. So, ayun nga, my loves, kung merong sobra or kulang, dapat i-balance, my loves, yun. Kasi, pwedeng yun din yung hinihintay na pagkakataon ng person mo because of this change. And my loves, with nothing
has done wrong. Trust the process. This connection is divinely timed na naman. Pang-apat na yan, my loves, sa lumabas. So, dito, divinely timed ulit. So, dito, my loves, meron. Trust this process. Meron talagang kailangan munang mabago. Meron munang kailangan baguhin, pwedeng sa'yo or sa person mo. Pero, trust this process and this connection, my love. Kumbaga, yun nga, pwede ikaw medyo nagulat ka rin, na-hurt ka rin. Ganon din ang person mo, my loves. Pwedeng ngayon nila nare-realize na parang bigla-bigla, bakit bigla kayong humantong sa ganito. Pero ito, my loves, pwedeng nandito nga, kagaya ng sinabi ko sa universe, may dahilan kung bakit. Okay? So, the focus of this energy ng person mo towards you, embrace. So, embrace what destiny has in store for you. Dito, my loves, hindi mo kailangang ipilit kay person mo. Kung halimbawa, nakikipag-communicate ka at wala siyang sagot. Right now, my loves, embrace muna itong moment na to. Paano mo to i-embrace? Kasi dito may lumitaw din. Dito, with this interlude na to and pause, pwede din yung pag-embrace na yan is they doing the things that they healed them or the things that help them to heal. Pwedeng ganun, my loves, because of this, kung titingnan mo, they are enjoying the space. Pwedeng ganun. Or, yun nga, tinutulungan nila ang kanilang sarili habang nandito sa space na to, my loves. So, spirits are telling you to embrace what destiny has in store for you and your person. So, their final message about this separation, about you. Okay? Their final message towards you and towards this separation. Okay, may tumalon, my loves, dito. And you are mine. We are meant for each other. So, dito, my loves, dito pa lang sa You Are Mine na to, pwede kaya medyo hindi siya ganun ka, dito medyo relax kasi to yung energy na to, yung interlude na to, parang ang relax niya dito, my loves. So, kumbaga, pwede na kaya ganun, dahil nga diba nandito yung pag-claim niya sa'yo, andito pa rin yung pag-claim niya, pero pwedeng hindi pa siya ready na bumalik or makipagbalikan, but ayun pa rin siya, nandun pa rin siya. You are mine. We are meant for each other. There's no one else in the world who could ever replace you. So, kung iniisip mo, my loves, na baka meron na siyang bago, pwede, my loves, na this is to remind you na wala. We were made to be together. We are destined and I am yours and you are mine only. We have done this before and we'll do it again. But right now, I can't, diba? Meron dito. Pero, my loves, kahit in separation kayo, kine-claim ka pa rin ng person na to as their, sabi natin, possessions. Nandun pa rin na yung entanglement when it comes to their emotional attachment, nandun pa rin. Parang iniisip pa rin ng person na to na you are belongs to them. Pero right now, my loves, I hear na kailangan ma-realize mo ano ba yung kailangan mong gawin habang kayo ay in separation. So, dito, kino-confirm niya, pwede, kaya ka din nagtatanong kung ano pa yung energy. Yun, baka nga may tampo siya sa'yo. Kasi dito, hindi pa niya kayang makipag-friend. Pero, my loves, I hear dito, kahit sino lumapit sa kanya, I feel na ikaw pa rin yung love niya dito. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin, dahil habang tumatagal na magkahiwalay kayo, mas nare-realize na niya na ikaw pa rin. Pwede try ng person na to na sabihin natin i-enjoy ang kanilang pagiging single, pero nothing could ever replace you. Okay? So, iyon yung kanyang iniiwan na salita and energy towards you. Okay, and that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.